Culvert na nakaharang sa daan sa isang barangay sa bayan ng Libak, tinanggal na. DTI Sultan Kudarat nagkaroon ng price monitoring sa mga bilihin sa bayan ng Calamansig. At Rehiyon 12 nakakuha ng unang ginto sa palarong pambansa 2024. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Tanong mo, sagot ni Sukelco. Ano ang generation charge at bakit nagbabago ang presyo nito bawat buwan? Ang generation charge ay pass-on charge na halaga ng kuryenteng binabayaran ng electricity consumer na napupunta sa mga generating companies na pinagkukunan ng kuryente. Halos 60% ng ating kabuuang bayarin ang napupunta dito. Nagbabago ang halaga ng presyo nito bawat buwan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, nomination and dispatch. Kapag mas marami ang nakukuhang kuryente sa pamamagitan ng nominasyon mula sa mas mahal na presyo ng plata ng kuryente, maaaring tataas ang presyo na ipapasa sa mga electricity consumer o vice versa. Pangalawa, fuel price adjustment. Kapag tumaas ang presyo ng oil sa world market, tumataas din ang fuel rate na nagagamit ng mga plantang pinagkukunan ng kuryente. At pangatlo, forex rate adjustment. Kapag tumaas ang palitan ng peso at dolyar, naapektuhan din pati ang production cost ng ating kuryente. Magkaganon pa man, walang pagbabago sa distribution, supply at metering charges na napupunta sa operasyon ng Sukelco. Huwag kalimutang i-like ang ating Sukelco Facebook page para sa updated na mga latest happenings ng ating kooperatiba. Kapag may katanungan na nauukol sa ating operasyon, tawagan lamang ang mga numerong ito. Sa muli, ako ang inyong CSMO Section Head, Jonathan Elisa na nag-iiwan, tanong mo, sagot ni Sukelco. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 11, taon 2024. Culvert na nakaharang sa daan sa isang barangay sa bayan ng Libak, tinanggal na. Narito ang ulat. Tinanggal na ang nakaharang na culvert sa daanan ng Purok Tangige, Barangay Timpuan, bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Nito lamang ika-9 ng Hulyo taong kasalukuyan, ganap na ika-4 ng hapon. Matatandaang may culvert na nakaharang sa isang pribadong daanan sa Purok Tangige, palabas ng National Highway ng Barangay Timpuan. Marami ang umalma sa nakaharang na kalahating taon na ang nakasagabal sa daanan, papasok at palabas ng naturang purok. Ayon kay Wilfredo Lopez, isang purok chairman ng Purok Malasuge, aniya, siya ay nagpapasalamat sa mga nakipagtulungan sa kanila upang matanggal na ang problema nito. Dahil marami na raw na nadisgrasya at nagbigay na rin ito ng perwisyo sa mga tao. Matapos ang ilang buwan ay nabigyan na rin ng aksyon at natanggal na rin ang problema. Natambakan na rin ng graba ang naturang gumuhong parte ng daan. Ito raw ay nasa naging matagumpay na hakbang ng punong barangay na si Herman de la Salle at kasabay rin sa pagtanggal ng culvert na naroon rin ang presensya ng Libak Municipal Mayor na si Frederick Celestial. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DTI Sultan Kudarat nagkaroon ng price monitoring sa mga bilihin sa bayan ng Calamansig. Narito ang ulat. Nagsagawa ng price monitoring ang DTI Sultan Kudarat sa mga basic necessities and prime commodities o BNPC at school supplies noong ika-9 ng Hulyo taong kasalukuyan sa bayan ng Calamansig, lalawigan ng Sultan Kudarat. 3 kumpanyang nagsusupply ng school supplies
ang sinusubaybayan upang matiyak ang patas na pagpepresyo at sapat na supply dahil sa pagtaas ng demand sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Napansin na ang mga presyo para sa mga gamit sa paaralan ay nananatiling stable at ang mga inventaryo ay sapat upang matugunan ang mga pangangailangan sa merkado sa mga naturang item tulad ng ballpen, crayon, eraser, notebook na composition, notebook na spiral, notebook na writing, pad paper na intermediate, pad paper na pagsulat, pencil, ruler, sharpener at value o bundle pack. Higit pa rito, ang basic necessities and prime commodities o B&PC ay stable at sapat ang supply na tutugon sa demand sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tani Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Rehiyong 12 nakakuha ng unang ginto sa palarong pambansa 2024. Narito ang ulat. Nauwi ng isang John Leo V. Picasa, 13 taong gulang na mag-aaral ng J. Hector Lacson ES sa Tacloban Division, Sultan Kudarat, Region 12 ang nakasungkit ng pinakaunang medalyang ginto na nagpapatuloy sa palarong pambansa sa Cebu. Nagpakawala ng napakagandang hagis sa larong discus throw elementary level si Casa. First timer sa palaro pero nagagawa niyang mag-sweep ng gold medal sa larong ito. Sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa sarili, mga pagsasanay at disiplina sa sarili, hindi ito magiging posible kung wala ang mga iyon, sabi pa ng batang manlalaro. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tani Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.